Hello, hello, hello! Welcome back sa ating channel, mga Itechi Warrior. Oh! Ang taray! Meron na tayong pakar. Charis! So anyway, sa mga nakakaalam at nag-post na ako na talagang na-approve tayo ng Jutang na naman. Na-approve tayo ng ng car loan. Oh, kala nyo, hindi ako ma-approve kahit lagapak at bagsak ang aking credit score. Nasa poor siya. Purita ang aking credit score pero in-approve tayo ng isang bangko! So ikakwento ko sa inyo mga mima kung anong nangyari. Bakit? Bakit ka na-approve? Ilagapak ang credit score mo. At papaano ka na-approve? Oh, antaray. So anyways, nandito kami ngayon sa simbahan. Basilica de Chumorva. Charis lang. So ayun na nga, nandito kami sa simbahan kasi kagagaling lang namin sa loob. Malamang nagsimba at saka nagpa-blessing ng sasakyan. I'm so excited. Charis! So ayun na nga, nagpa-blessing tayo ng sasakyan kay Father. And ayun, na-bless na siya. Ang dami ng holy water sa loob. So anyways, nag-aantay kami ng oras kasi susunduin ko si Junakis. O diba, half day sila sa school ngayon. Tapos, after nito mamamalengke naman kami ng aking kapatiran. Yung kapatid ko ang kasama kong isang jutangera ka ba? Hindi pala siya jutangera. Wala siyang jutang. O in fairness, malinis siya. Malinis ang kanyang credit score. Anyways, so ngayon mag-aantay lang kami ng siguro mga 30 minutes. Lalabas na kami to make palengke kasi nga may mabibilhin tayo. And yun na nga, before tayo bumaba at mamalengke, eto na, ikukwento ko na sa inyo. Last year, nag-apply ako ng car loan sa Nissan actually, sa Nissan. Okay, so that was the first brand and dealer na pinag-applyan ko last year. Kasi gusto ko yung electric vehicle or yung hybrid na na sasakyan. Kaso mima, ang down payment napakalaki. Sobra yung down payment niya. Hindi ko kinaya, bells. Nasa almost 200k. Now, sabi ko dun sa agent na nag-assist sa amin, kung pwedeng i-hold na lang muna yung application ko ng loan. Pero approved na yon ng isang bangko. BPI at saka hindi, dalawa pala yon. BPI at saka East-West. Yung BPI, 30% yung approval niya. And then, sa East-West naman, nasa 40%. Now, pinahold ko ng ilang months until ngayong September. Hindi, October. Nag-inquire ulit ako sa same brand, which is Nissan. Pero ibang branch naman. Okay? So parang ang naging naging fresh application na naman siya with the new branch ng same brand na Nissan. Ayun na nga, yun pa rin yung in-applyan ko na electric vehicle, ganun. Pero may na-approve siya sa East-West Bank lang, which is 30%. Yung 30% na yon, malaki pa rin yung down payment. Parang ganun pa rin tita, almost 200k pa rin. So sabi ko, na-shocks ako. At sabi ko, hindi ko kaya. Wala bang mas mababang BP? Sabi ko. And then, ang nangyari, pinahold ko na naman tita. Okay? Approve na yon. So, nag-isip-isip ako mga ilang linggo, mga 2 weeks siguro. Nag-check ako ng mga mga ibang sasakyan or ibang brand na naman. So, parang tumawid na ako sa ibang. So sabi ko, ayoko naman sa Toyota, ayoko naman sa Mitsubishi or ibang Gusto ko something new, sabi ko. At saka hybrid. So naisip ko ito, nakita ko yung Chery. Chery na brand. May magaganda ang kanyang reviews. Tapos chinukchak ko agad yung agent na nakita ko sa Facebook. Tapos meron silang hybrid, tapos 30% approval, saktong-sakto yung approval ko, pasok na pasok siya. Tapos yung DP mababa. Nasa below 100k. So let's say 78k yung aking initial offer na down payment. So nag-inquire ako, ganyan. Sabi ko meron akong approval na from other brand. Baka pwedeng i-transfer yung approval na yan to Chery.
Okay, with the hybrid something. So, calculate, compute ng mga DP, then process ulit, binigay ko yung lahat ng mga requirements ulit and something like that. Tapos, ayun, pagkabigay ko ng application, mga requirements, 'di ba? Na-approve na naman siya, which is 35%. So, tumaas siya ng 5%. So, kinausap ko pa yung previous na na dealer na pwede i-transfer ko, tapos may mga pa sila, approval or confirmation pa between the bank and the previous dealership. So ang dami-daming proseso, medyo na-hassle na ako. At saka parang gusto ko nang bumib up kasi bakit kinukuhanan na naman ako ng requirements ko, maker, lahat-lahat, naipasa ko na lahat yan at same bank pa rin naman ang nag-approve sa akin. So ang dami ka ng questions at naiinis na ako, parang ayoko na, sabi ko. And then hindi pa rin ako tumigil, parang kailangan ko so kailangan ko magtiyaga, sabi ko ganun. So igagapang ko talaga kahit saan makarating ang aking alindo. So ayun na nga, nagtiis lang ako, okay, then pasa ulit, bigay ulit ng mga requirements, ang dami-daming requirements. So ayun na yung nangyari, na-approve siya 35%. May credit advice na siya. Tapos ang nangyari na naman, pinaricon ng bagong agent ko to 30%. Okay? Kasi nag-iba tumaas ng 5% yung approval. East West Bank pa rin. So East West Bank ang nag-approve sa akin. Siya lang yung matyaga. And then sabi ko, ilang weeks after, siguro umabot ng almost isa't kalahating buwan yung pag-aantay ko, tita. So ang nangyari, approve na, and then ayun na nga, congratulations, approve tayo ng 30%, naparikon ko na po, ganyan. Tapos yung down payment, binigay na sa akin yung calculation, computations. Ang baba ng down payment, so nasa 60,000 kasi kinausap ko rin yung agent, baka pwedeng hanapan mo ako na mas mababang DP, ganun pa rin, hybrid pa rin, ganyan. Tapos yung kulay na gusto ko, ang dami kong demands actually, and nagawa naman lahat, nakuha ko naman lahat ng gusto ko. Diba? And then, luckily, okay siya. At magaling yung agent na nag-handle sa akin ngayon, yung bago, sa Cherry. So, siya talaga lahat ng nag-asikaso. And then, after isa't kalahating buwan, tita, na pag-aantay, na-release na yung sasakyan. Ito na siya. So, pumunta na kami sa dealership. Release, may schedule na. Binigay ko na yung mga requirements kay bangko. May credit advice na, nag-down payment na ako. So, ang dami kong finil-upan ng mga kapapilasan, di ba? Mga main man, nandito kami ngayon sa Cherry kasi nga, release na ng aming sasakyan. So, ito na siya. So, more fill up tayo ng maraming mga dokumento daw. Nakakaloka. Ganun pala, parang ang haba-haba ng pinil-upan ko, tita, mga amortization, tas may mga warranty pang kinembular. So, ayun, ang dami-dami kong ginawa. So, luckily, nagbunga naman lahat ng mga kagagawan natin at sa pag-TTS, hindi ba? Kasi kailangan ko to hatid sundo ako sa Junakis ko araw-araw, and of course, meron kaming sanggol. Siyempre, follow-up check-up yan sa PDA, and of course, cesarean si Junti, si Jusawa Bells. So, cesarean siya, kailangan may follow-up check-up siya with the doctor every 2 weeks. So, kailangan namin sasakyan at saka malayo yung lugar namin. So, ayun, before that, nag-prepare na ako kasi nga, I'm a beginner. Beginner ako when it comes to driving the 4 wheels. Walang problema sa akin ng motor kasi may knowledge ako, marunong, at almost magaling ako sa pagmumotor. Walang problema sa akin yan. Pero yung 4 wheels, first time ko. So, I did driving lesson. I enrolled a driving lesson dito sa amin. Last year pa yun. Actually, nag-PDC theoretical driving course na ako. Ginawa ko na yan. Tapos, naudlot yung PDC, yung practical. Last month ko lang na complete yung practical driving lessons. Driving course ko. So lahat yung natutunan ko yung pagdadrive, sinabak ako first day pa lang sa highway, sa intersection, lahat itinuro sa akin. So I'm so glad na nag-enroll talaga ako sa practical driving lesson para lahat alam ko ng mga galawan, di ba? And of course, syempre, very na rin ako, familiar na ako sa mga pavement markings, sa lahat ng mga pag-aaralan mo yun sa theoretical lahat ng mga signs and traffic signs, mga ganon, sa pagmamaneho.
'Diba? So lahat natutunan ko, gusto ko talagang matutunan, sabi ko. So I enrolled the practical driving na, and then ganun. Parang 8 hours yata yun. May seminar pa siya on day 1, tapos syempre ano na ako, mani-maneho na. Sinabak agad ako sa highway. Okay. Nakakaloka. Sinabak agad ako sa highway. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Sabi ko, parang go with the flow lang ako. Enjoy the moment. Kasi katabi ko naman yung coach. So may sarili siyang preno dun sa upuan niya. So turo-turo lang ako, and then ang sarap ng feeling na mag-drive, sabi ko. Pero mas masarap pala talagang i-drive itong hybrid na sasakyan. Nakakaloka. So I was so lucky na, I mean, nag-enroll ako sa practical driving. And then, sumunod na tita yung license na, driver's license. So, nag-apply na tayo sa LTO, ganyan. Meron na tayong driver's license. So, ang inaantay ko na lang, tita, is yung copy ng ORCR ng sasakyan. Because, ang meron pa sa akin is yung sales invoice, which is valid lang siya ng up to 1 week or 7 days. So, bukas ika 7 days na nga. Fina-follow up ko na yun sa agent ko. Hopefully ngayon maibigay niya or bukas, kasi kung hindi, susugurin ko siya. Charis! So yun lang yung kwento ko. Sabi ko sa video na pinost ko sa TikTok at saka sa Facebook ko. Kung hindi pa kayo naka-follow, follow me on Facebook, Team Marcos, and of course sa TikTok natin na Team Marcos din. Pa-follow na rin na Kira doon. So kinento ko lahat ng mga ginawa ko. And sabi ko, may pag-asa kahit bagsak ang iyong credit score mo. So isa kang jutangera ngayon, bukas magkakaroon ka na ng bagong sasakyan, magkakaroon ka na ng credit card, magkakaroon ka na ng personal loan pang negosyo mo. 'Di ba? Depende sa pangangailangan mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, may pag-asa. Wag mawawala ng pag-asa. Kasi dreams are free. Sabi nga, 'di ba? Libre tayong mangarap. So, mangarap lang tayo as long as kumapit tayo sa patalim, charot. Hindi. Let's keep our feet on the ground as long as responsable tayong jutangera. Walang problema yon. So alagaan natin ang credit score na, napakahalaga yan, kasi pahirapan ng pag-apply sa mga car loan kapag nakita ng bangko na hindi maganda ang credit score mo. Maybe i-approve ka pero mataas ang down payment. So, ayun. Nung na-approve na, sabi ng agent ko, magpasa ka na ng requirements na ganito para ma-release na natin yung yung sasakyan. So, nagpasa-pasa. Inasikaso ko ng bongga. Kaya medyo busy ako lately sa mga videos na hindi ako masyadong nakakapag-upload. Pasensya na. Pero, sabi ko nga sa inyo, tuloy-tuloy na ito. Mag-upload tayo. Kahit busy-busy tayo sa corporate job natin. Di ba? At may inaalagaan pa tayong sanggol, 'di ba? Hindi lang sanggol kundi yung nanay pa inaalagaan ko. So lahat-lahat na double whammy ang ginagawa, triple, quadruple whammy na ang ginagawa natin, mga mimarya. So 'yun, tis-tis lang, kasi sabi ko nga may pag-asa at hindi naman permanente lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Bukas makalawa, malay natin, 'di ba? Mas giginhawa pa tayo ng bonggang-bongga. Basta magtiyaga lang tayo, tita. Kung meron kayong pangarap na gustong makamit, pagtiyagaan nyo. Okay? Kasi may pag-asa. Wala talagang imposible. Talagang ko na yan, naging mantra ko na rin na everything is possible as long as you have faith in Him. Ay! Ganun. So anyways, maraming salamat mga Mimari. I hope nakapulot kayo ng something na ikaka-inspire ninyo at magawa nyo rin ang inyong gustong gawin sa buhay. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Maraming don't forget to subscribe, click notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video. Kayo muna maaambon na kang chika bam boom. Maraming salamat mga Mimarya. Talk and Facebook mga Mima. Thank you! Diba ang saya? May pa-roof pa siya, tignan mo. May kami, panoramic sunroof. Taray! Nasa taas, may panoramic sunroof. Antaros. See? Taray, diba? Pwede mo rin siyang buksan yung itong window na to. Hanggang dun. Diba?